sa lahat po na hindi pa naka-follow sa ating account, no, mag-follow na kayo dahil ang ating video ay marami po tayong maririnig sa video ito, no? Pag-usapan, mag-story, mag-share, i-share natin yung story sa character sa mga Bible at yung creation. At ito'y pahapyaw lang, basic, pero i-share ko pa rin sa inyo dahil nga po ay tayo inatasan ng Panginoon na i-share sa buong mundo, no, yung kabutihan ng ating Panginoon. So, bago ako mag-start, no, huwag kalimutan mag-follow sa ating account, no. At ngayon po, magbibigay ako ng Bible verse para tayo ay magkaroon ng idea kung sino talaga ang lumalang sa sanlibutan ito, no. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, malinaw na walang ibang gumawa sa langit at lupa. So, magtaka po tayo, sinong kasama ng ating Panginoon sa paglalang? So, tandaan po natin, Father, Son, and Holy Spirit. No, hindi pa iniwan yung Holy Spirit sa atin. Hindi pa bumaba yung Son. Magkasama na ang tatlong ito. Father, Son, and Holy Spirit. Itong tatlong na ito yung may purpose. No? Kaya, bago gi-execute ang mundo, magkasama na ang tatlong ito. Dahil ito yung way ng ating Panginoon para isagawa ang kanyang mga plano. So, nakaplano na lahat bago niya gi-execute ang lahat. O, diba? Bago ka gagawa ng isang event, kailangan may plano. Diba? Ganyan lang naman ang buhay. Bago ka gagawa ng isang program, dapat nakaplano kung ano yung flow at ano yung plan A, plan B. So, ganun ang ating Panginoon. Kung sakaling magkamali yung tao, ano yung plan B niya. So, yung Son, nandun na. So, itong pag-usapan, maganda po ito at ang inyong lingkod magbibigay ng panahon upang ating i-share ang story, ano man ma-share natin sa mga karakter, mga pahapyaw, mga basic, at ito'y maganda din sa mga bata. So, ngayon, akin pong i-share ang creation. No? Bago po nangyari ang lahat, ang ating mundo madilim. No? Wala pang mundo. Ipag-i-create. Tapos, nung nakaplano na ang tatlong ito, Father, Son, and Holy Spirit. So, ang una, binigkas ng ating Panginoon na magkaroon ng liwanag. So, nagkaroon ng liwanag sa pamagitan ng pagbigkas ng ating Panginoon. At sumiparit yung liwanag sa dilim. At meron akong ipapakita sa inyo ng picture. Ito'y pambata, pero ma-apply din natin sa mga magulang para i-share din natin sa ating mga anak. Atin pong tingnan. Sa pamamagitan ng salita, nangyari ang lahat, no? So, patuloy tayo. So, ito yung ating mundo, madilim. Madilim. Ito yung makikita natin sa picture. Madilim siya. So, ngayon, atin pong intindihin ng mabuti. Sinong gumawa ng ating mundo? Yung ating Panginoon. So, dahil madilim ang ating mundo, binigkas ng ating Panginoon. No? Basta tandaan natin, magkasama na po ang tatlong ito. Father, Son, and Holy Spirit. So, kasali yung tatlong ito sa pag-execute sa ating mundo. So, binigkas ng ating Panginoon na magkaroon ng liwanag. So, nagkaroon ng liwanag. O, tingnan natin. Liwanag. O, pag may liwanag, maganda, diba? Nakikita yung makikita. Then, nagkaroon na siya ng liwanag. Mayroon na siyang liwanag. No? Kung ang ating Panginoon, meron siya pamamaraan. No? Dahil siya nga po yung creator. Tapos, nakita ng ating Panginoon na ito'y mabuti. So, ito'y maganda. At tinatawag niya ito na araw. Tapos, ito naman ang next. Ang gabi. No? Tinatawag yung dilim. No? Tinatawag na gabi. So, every day we have a little bit of light and a little bit of night. God made both them. So, ginawa ng ating Panginoon. God
first made this world. So, ang gumawa sa ating mundo yung ating Panginoon. Tapos, world was covered with water and there was no air. So, nakabiran ito sa tubig, wala itong hangin. So, makikita natin sa picture, paano nga ba ito nangyari? O, ganyan. Walang hangin, no? Pero napaikutan siya ng tubig. Then, the second day, God said, it's a time to make some air. So, ginawa yung hangin. So, let us have some air as soon as God spoke. So, sa pamagitan ng pagbigkas ng ating Panginoon, nangyari na. There was a thick blanket of air all around the new world. So, nagkaroon ng hangin. O, nakita natin ang ganda. Ganyan na. So, it was good, clear air. No? Maganda yun. Kasi hindi na katulad ngayon na pollution na. Clear, no? Air. Some of the moisture of water than was on the world went up into the air to make the clouds. So, nandun na yung clouds. O, diba? Clouds. Then, they help to keep the world not too hot and not too cold, but just right. So, hindi niya ginawang sobrang init, sobrang lamig, kundi tama lang. On the third day, tandaan natin yung third day, God spoke again. He spoke to the water, no? Nagsalita siya sa mga tubig that covered all the world. Ito yung paikot sa buong mundo. God said, move back, give room for the land to come up. No, nakikita natin yung picture. Mayroon na siyang hugis. No, unti-unti nagkaroon ng hugis. Then, and do you know, the water did not just that. God can do anything. All He does is just speak sa lahat ng kanyang ginawa sa pamagitan ng pagbigkas. And all of nature obeys Him. So, imagine nature, nag-obey sa ating Panginoon. So, think first, bakit nag-obey yung creation, yung nature? O, diba? Hindi naman natin kapareho, pero imagine natin sa simula pa lang. Sila, nature, pero nag-obey na sa ating Panginoon. And all of natures obeys Him. The wind, the sea, the stars, everything. So, imagine, utusan lang ng ating Panginoon yan, mag-o-obey yan. Siya ang gumawa. So, sa pamagitan doon, makikita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Let us have some grass and trees on the land, God said. So, nagkaroon na ng mga puno, mga damo, sa kalupaan, no? Mga puno. Then, that will make the land pretty. So, makikita na napakaganda na ng ating mundo. God likes to have pretty things. He covered all the land with pretty trees and vines and flowers. Lahat na nandun yung mga bulaklak, na nagkakavine ng mga puno, ganyan, marami na. Tapos, He covered all the land with pretty trees and vine and flower. The wind waved the branches of the trees and picked up the sweet smell of the flowers and carried it all over the world. On the fourth day, God said, tandaan natin yung fourth day. So, makikita natin yung fourth day. Kailangan ng araw, give light in the day to help the trees and flowers. So, kailangan yung araw. So, kung kailangan ng araw kung kailangan ng mga halaman yung araw, no, to help trees and flowers grow. So, napakaganda isipin na sa mga halaman pa lang, may roles na ang ating Panginoon. It needs to a moon to give light and night and to keep the sea moving. So, God made these things. He also made the stars, and on the night of this fourth day, they shone brightly in the sky. Basta fourth day, nilagay na ng ating Panginoon yung kalawakan, no, ng mga star, plaster na. Ang malaking tanglaw, yung araw, maliit na tanglaw, yung buwan. So, okay na. On the fifth day, God said, the earth is very pretty now. The sea waves was up on the beaches, but they do not cover the land. The land is beautiful with grass and all kinds of trees and flowers, but it is so quiet. You will soon change that. So nandyan na yung araw, buwan, mga bituin. So, malinaw na sa pang-apat na araw, yun po ang nangyari.
Tandaan po natin na ang Panginoon hindi siya nagpabaya. From the start, iniisa-isa niya sa pagbigkas at ito'y maganda. No? Tapos, the birds and taught them how to sing. I-organize talaga niya yung bird, yung honey, ng mga ibon. No? Siya yung may gawa. Oh, how their music filled the air. So, isang disenyo na maganda yung kanyang plan talaga. Ang mga ibon para umaawit yung mga ibon. Tao pa kaya. Di ba sa simula pa lang, nandun na yung guidelines on how their music filled the air from the forest and from the meadows and even from the seashores. Bird music was everywhere. Napansin niyo ang mga ibon kahit saan sila. Nagbibigay saya sa atin. Down inside the sea, God made the fishes and the whales and the octopus and the corals and all kinds of sea life, so many it would take too long to name them all. So, lahat ng mga uri ng isda sa karagatan. So, kaya niya pangalanan, no? Nangyari na yun lahat. Ginawa ng ating Panginoon. God made just was perfect. Ginawang perfect ng ating Panginoon. It could not be bitter or any love liar. Ito naman, on the 6th day, God was very busy. It was the day He made. Di ba nakita natin yung mga ibon, mga isda sa karagatan. Maganda. So, perfect. Tapos, ginawa na yung mga animals. Many kinds of animals He made. Big ones and little ones. So, imagine, bago ginawa yung animals, naka-prepare na yung grass, lahat nandun na. So, bago yung animals. Tandaan din natin, next is black and white. No? Lahat ng mga hayop. No? Some crawled and some ran. Some came out in the day. Some came out of the night. So, mayroong mga hayop panggabi lumalabas sa araw. No? Hey, how some animals were making noises almost all the time and some did not make any noise at all. There was one thing about these animals that you might think was very strange. They were all kind to one another. None of the animals tried to hurt any of the other animals So, nakita natin ng mga animals. So, imagine, ginawa yan ng ating Panginoon. Hindi yan mailap. Kasi noong unang panahon, maamo yan. Dahil sa kasalanan, kaya nabago ang lahat. God made them good and kind, for that is the way God is. Then God said, all of these things that we have made are good and beautiful. So, ginawa ng ating Panginoon na maganda at mabuti. But they are not enough. There is one more thing for us to make. So, para saan na ginawa ng ating Panginoon? So, imagine na okay na lahat. Mga isda, mga ibon, yung mga sa kalawakan, yung mga halaman, at yung mga animals. So, sino mamahala dun sa kanyang gi-create? Naka-plaster na lahat, yung mga pangailangan. So, yung tao, hindi binigkas ng ating Panginoon. Tandaan po natin, yung mga halaman na magkaroon ng iba't ibang uri ng mga halaman, binigkas ng ating Panginoon. Tapos, yung mga isda, binigkas din. Mga ibon sa papawid, mga bituin, araw, buwan, no? Tapos lahat binigkas at ito'y mabuti at maganda. Pero magtaka ba tayo na ang mga tao, si Adan, tao, hindi siya binigkas, no? Talagang espesyal ginawa ng ating Panginoon ang tao. Hindi binigkas na magkaroon ng iba't ibang uri ng mga tao. Walang nangyaring ganon. Kumbaga, kumuha siya ng alabok, giform sa sarili niyang mapagpalang kamay, special lang ginawa at hininghanan. All of these things that we have made are good and beautiful, but they are not enough. There is one more thing for us to make. We must make man. We will make man to be like us. So, gagawin ang tao kagaya ng kanyang larawan. He will be able to think and to talk and to enjoy beauty like we do. We will put him in charge over all the animals and the fishes and the birds. So, mayroon kapamahalaan. Ginawa ang tao para mamahala sa lahat ng gi-create ng ating Panginoon. So, mayroon authority yung tao.
Siya yung binigyan ng authority para mamahala. Kaya nagtaka po tayo, bakit tayo mga tao, tayo yung mas ahid sa mga hayop. Dapat hindi tayo mag-asal hayop. Kasi tayo ahid sa mga hayop. Tayo'y mataas sa kanila. So, mabuti at maganda yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Nag-start dun sa kasalanan po kasi. So, we continue. So, God took some of the good, clean dirt we had made and He shaped it into form of a man. So, ito na si Adan. Pinutasan ng ilong, hiningahan, kaya nagkaroon ng kaluluwang may buhay. So, imagine, then God learned over the breath into the nose of the man and he became alive. God had created a man. He called the first man Adam. So, papayag ka na mag-isa ka lang mamahala sa mga maraming ginawa ng ating Panginoon na pamahalaan. So, malungkot naman si Adan. So, then God did something very strange. God had Adam go to sleep and He took a bone, a rib, and out Adam's side, and from this bone, God made a woman. So, pinatulog si Adan. Tapos, doon sa rib, kumuha siya ng this same very strange to us. But remember, God can do anything. So, walang imposible sa ating Panginoon. Kaya niya gawin lahat. He created a world just by speaking. Then, it was easy for Him is to make woman out of a rib. Then, first woman God called Eve. So, imagine, pinatulog si Adan. Kinuha yung isang tadyang, ginawang babae, at ang pangalan to si Eve. So, tandaan mo natin, hindi ginawa si Adan para samahan din siya ng Adan. So, ginawa si Adan, pinatulog siya, kinuha yung isang rib, ginawang babae. So, ang kasama ni Adan, babae. So, hindi natin nakikita sa senaryo na Adan versus Adan, tapos ginawa ang Panginoon, pinatulog si Adan, kumuha din ng rib para gawing Adan. So, tandaan po natin, pinatulog si Adan, ikuha isang tadyang, ginawang babae. Kaya partner ni Adan, babae. So, ang mundo natin ngayon, napakalayo na no, sa guidelines ng ating Panginoon. So, the first man and woman, ayan na siya. O, diba? Sila ay perfect. Ginawa. So, imagine, first daddy and mother were called Adam and Eve. So, ang ating mga unang mga magulang, si Adam at Eve. Adam and Eve were the parents of the grandparents and everybody who has ever lived. So many grandchildren they have had, no matter what language we speak or what the color of our skin. Everybody on the world has Adam and Eve for his grandparents. So isa lang ang ating pinagmulan mula kay Adan at Eve. On the seventh day, ito yung pinakamaganda. No? In the seventh day, God did not do any work. Ikapitong araw yun. No? All His work was done. Tapos na sa 6 na araw. God was not tired. Oh no, but He was happy with His work. So, nasiyahan ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa. It was all very good. Lahat. Maganda. The flowers were the prettiest that flowers could be. So, imagine, hanggang dumami tayo, galing tayo kay Adan at Eve. So, ito po ang ating first story, no? Tapos, animals were the most interesting that animals could be. Then, and the man and the woman were the wisest that people could be. God told the trees and flowers that they should bear seed and have more trees and flowers. So, imagine, ang Panginoon na dikta, magkaroon ng prutas, ganyan. He took the birds, tinausap yung mga ibon, and the animals that they should all have babies. So, sa pamagitan ng kanyang salita, nangyari lahat. Filled the earth with all kinds of interesting creature. Adam and Eve, God said, you must have children. So, yan, bilanggit na namin ito. So that there will be plenty of people on the earth and I will love them all as much I love you. So, minahal ng Panginoon lahat. No? Tingnan natin. Ang ganda, di ba? So, atin pong bigyan ito ng diin mamaya. God was so happy with the earth and the work
he had done, that God said to Adam, I will make this seventh day to be a birthday. Every seventh day that comes, you must stop whatever you are doing and rest, as I have done. Every time the seventh day comes, it will remind you of how I made you. It will remind you of how I created the world in 6 days. You must always remember that I am your maker and all of your happiness come from me. So, pinaalala ng ating Panginoon, pinaalala niya kay Adan at ni Eva na every seventh day. So, ito yung hindi pwede, parang birthday na hindi pwedeng kalimutan, no? Kaya, every seventh day, we gather together praising our Creator because God created the heaven and the earth and all things in this world, no? Kaya ang ating Panginoon, siya yung nagbigay guidelines. Bakit natin ibahin yung guidelines ng ating Panginoon? Yun man ang turo niya. Saan tayo nagkamali? Saan tayo nagkulang? Hindi naman nagkulang yung ating Panginoon. Ang inyong lingkod ay nag-share na. So, magbigay tayo ng mga tips, no? Paano nangyari ang lahat ng ito. Kaya si Adan at saka si Eve, habang namamasyal bigyan natin ng story, no? Bago tayo mag-end sa ating video. Habang na-enjoy si Adan at saka si Eve sa pamamasyal sa Garden of Eden, itong si Eve napapalayo kay Adan. Kaya kayo, huwag kayo lalayo sa inyong mga Adan. May nakita si Eve na magandang parang paro-paro niyang nakita at napapalayo siya kay Adan hanggang doon sa Garden of Eden. Mayroon kasi doong puno sa pagkakilala sa mabuti at masama. Ang sabi ng Panginoon, huwag lapitan, huwag hawakan, huwag kunin ang bunga, huwag kainin. So yung akala niya ay butterfly, lumilipad, doon siya dinala. So imagine, yun pala ay isang test, no, na may pinapaalala ng Panginoon na ito'y guidelines ng ating Panginoon na itong puno na to, ito'y pagkakilala sa mabuti at masama, huwag lapitan, huwag hawakan, huwag kunin ang bunga, huwag kainin. Mayroon ng palatandaan, mayroon ng guidelines siyang binigay. Pero dumating yung panahon na ang tao talaga ay likas na makalimutin. Wala pong limot, ano ba yung tawag doon? Walang kapangyarihan basta ganun. Ito nalimutan ni Eve. Dinala siya doon. Akala niya butterfly. At napapalayo siya kay Adan. At hanggang manipulate siya kay serpent ni Satan. Na pag kumain siya, ay magaya siya ng Panginoon. So, matagal pa siya nagpag-usap. Hanggang dumating sa punto na sa Bisaya pa na danig yun siya. So, na-invite din siya ni Satan hanggang napakain siya at dumating si Adan, nadamay din at hanggang silang dalawa ay nagkasala. Doon nag-start na napaalis siya sa Garden of Eden at doon din nag-start na ang tao magtrabaho na sa 6 na araw, kakain ayon sa kanilang pawis. Kaya, huwag na po tayong magtaka bakit kailangan natin magsakripisyo sa 6 na araw dahil yun po ang guidelines dahil bunga sa pagkakasala ng ating mga magulang, pero hindi naman pinuksa ng ating Panginoon. Dahil nga po, bago pag-i-create ang mundo, nakaplano na ang tatlo ito, Father, Son, and Holy Spirit. Mayroon siyang option, ay mayroon siyang plan B. Nung nagkasala, so, lahat ng tao, si Abel at si Cain, una niya mga anak, so nainggit itong si Cain, may guidelines. Ang sabi ng Panginoon, maghandog kayo ng tupa. So, si Abel, si Cain, sinabihan. So, sa madaling story, ang alaga ni Cain, prutas, mga prutas. Ang ganda ng mga prutas niya, hinandog niya. At ang kay Abel naman, mga tupa. So, kung ikaw si Cain, kung wala kang tupa, pwede ka naman makiusap sa iyong kapatid na may tupa. Pwede mo naman sabihin, Abel, meron akong mga magagandang prutas. Pwede ko ba palitan yung isa sa mga tupa mo na
palitan ko ng prutas kasi ang bili ng ating Panginoon is maghandog tayo ng tupa. Hindi siya nag-isip na ang utos, ang bilin is maghandog ng tupa. So, ang hinandog niya, yung sarili niya mga prutas, maganda naman yung prutas niya. So, ngayon, ang sumunod si Abel. Nagawa siya ng altar, tapos hinandog niya yung tupa. Tapos si Cain, nilagay niya yung mga prutas, naghandog din siya. Pero hindi dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin kasi ang guidelines maghandog ng tupa. So, nung nakita niya si Abel na dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin, doon siya nagkaroon ng inggit. Yung nagkakasala na ang kanyang puso. Hanggang dumating sa punto, bunga ng inggit, pumatay na siya. Tandaan po natin, ang inggit, delikado po. At dumating sa punto na pinatay niya si Abel. At hanggang tinatakan anong assurance ni Abel? Kung wala yung tatlong Father, Son, and Holy Spirit. So ngayon, maisip na natin yung tatlo, Father, Son, and Holy Spirit. Kasi ano namang assurance ni Abel? Kasi mabait siya, tapos namatay. Anong assurance niya? So ngayon, malalaman na natin kung ano yung purpose dun sa tatlong Father, Son, and Holy Spirit. So, itong si Cain, tinataka ng ating Panginoon niya, sa paghayo niya, walang sino man ang makagalaw sa kanya. So, sa short story, ay may lahi sa lahi, pero isa lang pinanggalingan. Galing pa rin ni Adan at ni Eve. Ang dumami, yung generation sa generation. Hanggang dumating sa punto na yung lahi, sa mga lahi. So, nanganak pa ng magandang lahi si Adan at saka si Eve. Kaya mayroon din magandang lahi na generation. So, kasi noong panahon, matataas yung mga kanilang taon. Kaya, kahit nasa malayong lugar, ay di mo na malalaman kung saan kang lahi galing. So, ayun nga, hanggang dumating sa punto na sa panahon natin, dumating yung mga guidelines sa panahon ni Noah, no? Mahaba na yung video natin. Sa panahon ni Noah, may guidelines din. Ang sabi ng Panginoon na Noah, magawa ka ng... Noah kasi ang napili. Darating tayo kay Noah. Si Noah ay napili na, siya maputing tao siya, napili ng Panginoon na pinagawa ng arka. So, Noah, gawa ka ng arka. Build it long and build it wide. So, sumunod si Noah. So, pagsunod ni Noah, ang sabi ng Panginoon na gawin mo malaki, di ba? Yun. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil sumunod si Noah. Tapos, nung unang panahon, wala pang ulan sa short na story. Hamog lang. Nakikita niyo sa Baguio. Pag hamog siya, ganun lang, malamig. Pagkatapos nun, natapos yung arka. Tapos, si Noah, gi-invite na niya lahat ng mga tao. Pumasok na kayo sa arka kasi magkaroon ng flood para maligtas, ganun. So, yung mga hayop nga, pumapasok yung 2x2, 7x7, kasi yung 2s, ay yung by 2s, yun yung mga hayop na hindi makain, na karumal-dumal. At yung 7, doon na nag-start na pwede i-allow kainin yung mga hayop. Pero may 7x7, kasi kahit magkatay sila na ilang pares, mayroon pang matira na lahi. So, mga hayop may purpose, hindi lahat pwede kainin ha. Kasi may guidelines yung ating Panginoon. 7 ang pinaakyat sa arka na malinis na hayop. Tagdalawa lang ang mga di malinis na hayop. Kaya doon pa lang may guidelines din. Huwag natin paguluhin yung mundo. Kasi ang guidelines, dalawa yung maduduming hayop. Tigpipito yung malinis na hayop. Kasi alam ng Panginoon na pagkatapos ng flood, walang prutas, walang tumubo ng mga halaman. Doon na nag-start kakain ng karne yung tao. So, imagine, sa panahon ni Noah, nagkakaroon ng hindi pagkinig. Ilan lang sila naligtas? Family ni Noah, 8. Si Ham, si Japhet, si Shem, pamilya niya.
asawa ni Noah, si Noah, 8. So, nag-invite naman sila, nasakay na kayo sa arka. So, i-apply natin sa panahon ngayon, walang pinagkaiba. Kung inalok ng ating Panginoon yung kaligtasan, tas busy ka pa rin sa sanlibutan, busy ka pa rin kung paano kayayaman, busy ka pa rin paano kikita, paano paramihin yung pera. Wala naman problema na dadami yung blessing, yung mga pinagkatiwala ng Panginoon. Pero huwag pabayaan yung creation. Kasi doon nag-start yung lahat. Nandun yung guidelines. 6 na araw gagawa, 7 pahinga. Yung creation, yung 7 is a symbol of creation, no? Yung creation, huwag kalimutan. Dahil natuwa yung ating Panginoon, natutuwa din ang Panginoon pag nagtrabaho tayo sa 6 na araw. At siya yung ating papurihan pagdating ng araw ng 7. Yun yung araw ng Sabat. So, simpleng mga idea, simpleng mga tips sa pag-share. Magkakaroon tayo ng idea kung ano nga ba yung mga guidelines ng ating Panginoon hanggang dumating si Jesus sa buhay natin. So, wala na kasing mapili yung ating Panginoon. So, ang lamb kasi nag-simbolo na si Jesus yun. So, marami pa mga karakter sa Bible, kung hindi lang talaga pwede i-stop yung ating story. Marami pa mabanggit natin. Kaso lang yung ating video ay hindi pwede sobrang haba. Kasi i-cut din yan. So, yun po yung mga tips natin na mas better na sumunod sa guidelines. Mamatay man tayo sa mundong ito. At least na-practice natin. Sundin yung Creator. Kasi nasunod natin yung gusto natin. Tapos namatay tayo. Pang sanlibutan lang. So, hindi na tayo nangarap ng langit. Parang pinapractice na natin dito sa lupa. Paano maging... Okay lang naman i-practice natin yung paano manirahan sa langit dito sa lupa. Basta si Jesus yung ating center, no? Pero kung i-practice natin, paano natin gawing Diyos yung buhay natin, ay paano yung kaligtasan natin sa pangalawang pagparito natin, Panginoon, kumusta? Bubuhayan pa, may second coming pa. Pagbalik ng ating Panginoon, lahat po tayo ay husgahan ayon sa ating mga nagawa. Kaya wala pong takas. Mabuti man o masama yung ating mga ginagawa, nakikita po yan ng ating Panginoon. Naka-record po yan. Kahit hindi tayo amin sa ating mga kasalanan, nakikita yan ng ating Panginoon. Alam din natin, pagdating ng panahon, malalaman din. Kaya ang gusto ng Panginoon tinuro, if we confess our sin, He is faithful and just, and He forgive our sin, He cleanse us from all unrighteousness. So, tinuruan na humingi ng kapatawaran. Repent, confession, no? Mayroon repentance ba na magsisisi? Kasi sa mundo ito, tinuruan tayo magsisi kasi hindi tayo perfect na nagkakasala talaga. Kaya ang ating Panginoon, binuhos yung buhay niya para akuin ng ating Panginoon lahat ng ating mga kasalanan. Pero ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Binayaran ng ating Panginoon yung kasalanan, tapos hindi naman tayo sumunod sa Kanya. Dapat iwasan na natin yung mga tulad ng sabi ni Panginoon, huwag kang lumapit sa puno na ito, bawal hawakan, bawal kunin ang bunga, bawal kainin. Ang 10 Commandments din ngayon gamit. Huwag. Pero anong ginawa natin sa 10 Commandments? Binabaliwala natin, gumawa pa tayo ng another command. Parang sinabi na, Old Testament pa yan. Old Testament, binalik pa nga yan sa New Testament. So, hindi pwedeng walain kasi yun yung guidelines. Doon tayo makasumpong ng kabutihan natin, Panginoon. Pag tinanggap na natin siya, bunga yun sa pagsunod natin sa Kanya. So, wag na nating habaan yung ating video kasi hindi na natin magkasya sa ating timeline. Yan lang tips natin. Basahin natin yung Bible at yung mga karakter. Alamin natin anong lesson makukuha natin para hindi lang naman yung nag-aaral ang nakakaalam, kundi tayong lahat ng mga tao, may panahon dapat. Kasi may panahon nga tayo maghanap buhay, may panahon nga tayo mag-share sa mga kayabangan, no? Yung mga kayabangan na may present natin. Pag pagkain, nagyayabang tayo or ano, dalhin mo lang din yan sa CR. No? Yung mga kayamanan na anong mayroon ka, pag namatay ka, kahit ilibing yan, di mo rin mapakinabangan. So, mas maganda pa rin yung kalooban ng ating Panginoon na may assurance na tayong lahat, pagaman tayo mamatay, at least, naka-connect tayo sa ating Panginoon, nakabalik tayo sa ating Panginoon. Nandun yung pag-aaral sa salita niya, paano tayo lumapit sa Kanya,
Dahil hindi po tayo makalapit sa Kanya kung hindi naman natin alam paano lalapit sa Kanya. Pag sinabing lalapit sa Kanya, surrender ba? Suko ka na. Lord, ayaw ko na. Pagod na ako. Ikaw na ang kailangan ko. Sumunod na ako sa'yo. Ganun ba? Surrender all to Jesus. Kasi alam natin yan, siya yung magbigay pag-asa sa atin. Kasi siya yung tanging pag-asa. Siya yung makapagbigay kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kasi ang sabi dun sa Bible na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, paniwalaan na natin, no? Si Jesus na Panginoon. Huwag nating paguluhin yung mundo. Kasi pag paguluhin natin yung mundo, magulo ka talaga. Hindi mo na matagpuan yung katotohanan. Kasi binigyan mo ng kahulugan. Hindi naman dapat. Ayan lang, simpleng tips na huwag tayong pabaya sa panahon natin na may buhay pa. Dahil ang Diyos nagbigay ng panahon para makilala natin siya ng lubusan. At para pagdating niya, hindi tayo maignorante. Kasi unahin niya pagising, mga tagasunod niya. At gusto ng Panginoon, makasama tayo sa langit na bayan. Kasi siya lang yung susi sa hadis, siya lang yung may karapatan bumuhay sa patay. At gusto ng Panginoon na magbakasyon tayo na 1,000 years sa langit. Kung hindi pa natin nabasa yung Revelation, ito yung panahon, pag-aralan natin para yung mga pangako ng ating Panginoon, malalaman natin. Para yung liwanag ng ating Panginoon, magningas. Para yung kadiliman ay madaig natin. Basta ang Panginoon kasama natin. Yan lang yung ating video. Maraming salamat at God bless.